Bago ko tayo magsimula ng ating kwento, gusto ko lang pong sabihin na ito ang kaunahan kong Manhwa Tagalog Recap. Sana po ay suportahan niyo ako at mag-subscribe para tuloy-tuloy po ang ating kwento. Sa kontinente ng Julong, ang mga mandirigma ay pinahahalagahan, at ang kanilang mga bloodline ay tumutukoy sa kanilang mga tagumpay. Ang pinakamakapangyarihan ay ang Dragon Bloodline. Si Jiang Ting ay binubuli ng kanyang sekta dahil sa kanyang mababang uri ng bloodline. Sa tulong ng kanyang ninuno, nagsumikap siya upang palakasin ang kanyang bloodline at paunlarin ang kanyang martial arts. Nanumpa siya na bibigyan niya ng sampal sa mukha ang lahat ng mangmaliit sa kanya. Isang araw sa Jiang Conference Hall makikita ang 5 taong nagpupulong, ang isa ay makikitang nakaupo sa trono samantalang ang iba ay nakatayo sa red carpet na simbolo ng The Wind Blows and the Drag. On Road. Ang taong nakaupo sa trono ay papangalan nating Jiang Qinghe. Siya ang tumatayong interim leader ng Jiang family, habang may hawak na tasa nagtanong ito sa apat kung alam ba nila kung bakit sila pinatawag sa pagpupulong na iyon. Makikita na ang 2 sa 4 hindi makapagsalita, ito ay sina Jiang Feng at Jiang Ping. Ang isang lalaki naman ay kalmado nakakatayo, ang taong ito ay nagngangalang Jiang Tianlong. Isang sandali nagsalita ang lalaki sa likuran ni Jiang Tianlong at ito ay Jiang Bao. Nagmangkahi ito na ang araw na ito ay ang araw ng pagkamatay ng dating pinuno ng Jiang family na si Jiang Kaifeng. Biglang sumigaw ng bastardo sa galit si Jiang Qinghe kasabay ng pagbato ng tasang may tayo na nabasag sa sahig. At sinabing walang akong pakialam sa traidor na iyon, ipaalam niyo sa lahat. Nang walang sino man ang magdedalamhati para sa kanya. Hindi naman nakapagsalita si Jiang Bao sa takot habang pinagpapawisan sa mukha. Matapos kumalma ni Jiang Qinghe, iminungkahi niya sa 4 na ngayong araw ay pupunta dito ang Zhang family para may pag-usapan ng mga bagay-bagay. At sinabi sa 4 na maghanda kao. Hindi pinapayagan ang magkamali. Sa isang banda makikita ang ating bida sa si Jiang Ting habang mag-isang nag-alay at nagluluksa sa puntod ng kanyang ama. Habang kinakausap ang puntod ng kanyang ama at sinabing, "Ama, ang pangalan mo ay nakilala sa buong mundo at inialay ang sarili sa Jiang family, ngayong array ay ang araw ng iyong kamatayan." Pero ni isa ay wala man lang taga Jiang family ang pumunta para magdalamhati sa pagkamatay mo. Tumayo si Jiang Ting habang nakatingin sa puntod ng kanyang ama. Bigla naman siyang napaluhod at naghingi ng tawad sa pagiging niyang mahina at sinabing, "Patawad kung wala akong kakayanan. Pinatalsik nila ako at wala na akong gayong babalikan sa Jiang family." Sa kanyang pagdadalamhati ay sinabi niya sa kanyang yumaon ama na hindi ko na matutupad ang hiling mo sa akin na maging masagana mula ang pamilya natin. Napaluhod at napatungo sa lupa si Jiang Ting habang nagngingit-ngit ang mga ngipin, tapos sinabi sa kanyang yumaong ama na nainsuto niya ang kaluluwa ng kanyang ama sa langit. Habang nagluluksa si Jiang Ting ay may isang anino ang nakita sa kanyang likuran at nang maramdaman niya ito bigla siyang napalingon sa kanyang likuran. Ito ay si Jiang Ping na kabilang sa Jiang family. Lumapit ito sa puntod ng ama ni Jiang Ting at nanalangin. Sinabi ni Jiang Ping na, "Tiyo Jiang, 1 taon ka nang wala, pero parang kahapon ka lang na mayapa. Anong nangyari sa'yo?" Nagpasalamat naman si Jiang Ting kay Jiang Ping dahil may taong nagdalamhati sa kanyang yumaong ama at tila napangiti sa tuwa ang ating bida. Ngunit ang tuwa ay napalitan ng inis nang biglang magbago ang ekspresyon ni Jiang Ping nang ingiti ng may pangingitil sa puntod ng ama ni Jiang Ting. Biglang tinapakan ni Jiang Ping ang mga pagkaing inialay ni Jiang Ting sa puntod ng kanyang ama. Patuloy pa ring pinagsisire ni Jiang Ping ang lahat ng alay sa puntod at sinabi ni Jiang Ping kay Jiang Ting na, "Ang tatay mo ay isang traidor, hindi niya kailangang maalaala ng iba." Sinira niya ang reputasyon ng Jiang family. Nagngit-ngit naman sa galit si Jiang Ting at nagpalabas ito ng pulang aura at apoy sa kanyang kamay. Ang galit na si Jiang Ting ay akmang aatakihin si Jiang Ping gamit ang kanyang nagliliyab na kamay. Ang papaalis na si Jiang Ting ay biglang nagulat nang makita niya na malapit na sa kanyang mukha ang kamao ni Jiang Ting. Biglang may pagtataka ni Jiang Ting sapagkat nasanggalang ang kanyang atake gamit lang ang isang kamay ni Jiang Ping na nababalutan ng birding aura.
Ngingiti ng may panginjiti habang ang kayang buong katawan ay nababalutan ng birding aura tapos sinabi ni Jiang Ping kay Jiang Ting na ang bloodline ni Jiang Ting ay miserable. Sabay biglang ini-activate ni Jiang Ping ang kanyang bloodline na birding turo. Tapos sinabi kay Jiang Ting na mahina ito. Habang kapit ni Jiang Ping ang kamao ng ating bida ay sinabi nito na wala ka kung wala ang iyong ama. Biglang sinuntok ni Jiang Ping ang ating bida at makikitang tumilapon nito papalayo sabay sumigaw si Jiang Ping na ito ang totoong kapangyarihan ng totoong bloodline. Sa sobrang lakas ng pagtilapon ni Jiang Ting ay tumama siya sa pantog ng kanilang ninuno at napasuka siya ng dugo. Lumapit si Jiang Ping sa puntod ng ama ni Jiang Ting sabay alis ng kanyang birding aura. Sinabi nito sa punto ng ama ng ating bida na, "Matandang basura, tingnan mo ang iyong pinakamamahal na anak, kung gaano siya kawalang silbi." Habang si Jiang Ting ay makikitang nanlalabo ang kanyang paningin dahil sa kanyang sinapit sa kamay ni Jiang Ping. Lumapit si Jiang Ping sa ating bida at hinawakan sa mukha tapos sinabing ang pinuno ng Zhang family ay pupunta ngayon kasama ang kanyang anak na babae. Bigla nang binitawan ni Jiang Ping ang ating bida habang sinasabi nito na siguro nagsisisi na siya na pakasalan ka. Tumawa si Jiang Ping at nagmungkahi kay Jiang Ting na wag nang pupunta dahil ipapahiya lang daw ni Jiang Ting ang kanyang sarili sa harap ng mga bisita. Pagkatapos nun umalis na si Jiang Ping habang tumatawa ng malakas. Habang ang ating bida ay walang magawa kundi magngit-ngit na lang ng kanyang ngipin sa galit at nakaupo habang pinagmamasdan ang dugo na nagmula sa kanyang bibig. Ilang sandali na pagdidesyonan na niyang tumayo habang makikitang may dugo sa kanyang kamay at naisip niya na hindi niya inaasahan na ganon ang gagawin sa kanya ng Jiang family. At nang makatayo na si Jiang Ting naisip niya kung gaano siya katanga. Habang siyang maglalakad palayo naisip niya na ang pag-tissues ay hindi masusolusyonan ang kahit na anong problema kasabay ng paglabas ng dilaw na liwanag sa puntod sa nasirang puntod ng kanilang ninuno. Sinabi ni Jiang Ting sa kanyang sarili na ipapahiya niya ang Jiang family kasama niya. Bigla namang natipon ng dilaw na liwanag sa taas ng puntod ng kanilang ninuno. Tapos pumunta ang dilaw na liwanag sa likod ng papaalis na si Jiang Ting. Ang dilaw na liwanag ay espiritu ng kanilang ninuno. Matapos mabuo ang liwanag naghugis lalaki ito na napaliligiran ng apoy sa katawan at nagmungkahing ang batang ito ay may mapaglarong tadhana. Kapag ikaw ay matuwid at matapat, tutulungan kitang magbagong anyo at maging totoong dragon. Habang tuloy-tuloy lang naman sa paglalakad ang sugatang si Jiang Ting at hindi namamalayan ang nangyayari sa paligid. Hindi niya buried na dito na magsisimula ang pagbabago ng kanyang kapalaran. Bigla namang napahinto si Jiang Ting at napaisip kung anong ang ganong pakiramdam pero hindi niya lang ito pinansin at naisip na baka nag-aalala lang siya. Ang dilaw na espiritu naman ay pumasok ng mabilis sa katawan ng ating bida. Matapos pumasok ng espiritu sa katawan ni Jiang Ting ay nagmungkahi ito ng patawad sa taong ito na nagmula sa Jiang family na hindi ko alam ang pangalan. Isang banda sa tahanan ng Jiang family ay dumating na ang Zhang family at maayos naman silang sinalubong ng mga katulong ng Jiang family. Sinabi ng isang katulong na maligayang pagdating Mr. Zhang at ang isa namang katulong ay sinabing ang aming pinuno ay nag-iintay sa inyo at itinuro nito ang daan. Habang naglalakad papasok ang Zhang family ay may dalawang katulong na nag-uusap. Sinabi ng isang katulong na lalaki na siya ang pinuno ng Zhang family. Kas index sindak. At nang makita ang babae ay sinabing si Miss Zhang ay napakaganda pero si Jiang Ting. Hindi pa ito tapos magsalita ay pinigilan na siya ng kanyang kasama at sinabing hinaan mo ang boses mo. Nagsalita ang pinuno ng Zhang family at nagmungkahing maganda ang araw na ito tamang oras para sa mga usapin. Habang iniisip Miss Zhang na ang Jiang family ay higit na marangya. Nang makarating na sa conference room ang mga bisita ay umupo sa unahan ng pinuno ng Zhang family katabi ng pinuno ng Jiang family. Nag-usap naman agad ang dalawang pinuno habang umiinom ng tayo sinabi ni Jiang Qinghe sa pinuno ng Zhang family na ang aking hamak na tahanan ay lubos na pinaparangalan ang iyong mapagpalang presensi. Ang Zhang family ay gaya ng sumisikat ng araw ngayon. Hiling ko na magtulungan tayo balang araw.
Sumagot naman ang Zhang leader nang binubola mo naman kami. Ang pamilya ng mga Zhang ay isang alamat sa isla ng Panlong. Lahat kami ay umaasa sa iyo. Nagtanong naman si Jiang Qinghe kung ano daw ba ang dahilan kung bakit napadalaw ang Zhang family ngayon. Sumagot naman ang Zhang leader ng ang iyong anak ay higit na talentado at gwapo sa mga juniors ng Jiang family. Masasabi kong mayroon siyang magandang kinabukasan. Bigla namang napangiti si Jiang Tianlong sa kanyang narinig. Nagpasalamat naman si Jiang Qinghe sa sinabi ng Zhang leader sa magandang sinabi tungkol sa kanyang anak. At sinabing ang iyong anak na babae ay totoong maganda gaya ng mga bali-balita. Nang marinig ni Miss Zhang ang sinabi ng Jiang Qinghe napawahi naman ito sa kanyang kulay lilang buhok. Matapos nun sinabi ni Jiang Qinghe sa Zhang leader na si Jiang Ting ay bastos tinutukoy ang ating bida. Sinabi pa na sila ay may kilalang bisita pero hindi man lang siya nagpakita. Isang sandali biglang napukaw ang katahimikan sa pagsasalita ng Zhang leader at sinabi nito na tatanggo na siya sa kanyang punto na pananatilihin pa rin niya ang kasunduan sa kasal. Pero ang mapapangasawa na ng kanyang anak ay si Jiang Tianlong, hindi na si Jiang Ting. Tumayo naman si Jiang Tianlong at nagpasalamat sa Zhang leader at tinawag itong ama. Nagpasalamat din si Jiang Tianlong kay Miss Yan sa kanyang malalim na pagmamahal. Napangiti naman si Miss Zhang sa matatamis na salita ni Jiang Tianlong. Muling nagsalita ang Zhang leader at binati niya ang dalawa sabay sabing kayong dalawa ay tutong bagay sa isa't isa. Sa mga di inaasahang pangyayari tumayo si Jiang Qinghe sa tuwa at tumawa ito ng malakas dahil sa magandang balita. At iminungkahi na ang kanilang Jiang family ay magkakaroon ng salo-salo ngayong araw. Sinabi ni Jiang Qinghe na bibigyan nila si Miss Zhang ng 10 blood essences para ipagdiwag ang kasal. Nagulat naman si Jiang Ping dahil ang 10 blood essences ay mamahaling kayamanan na kinakailangan sa pag-refine ng bloodline. Natuwa naman si Jiang Bao dahil si Miss Zhang Xinyan ay magpapakasal parent sa taga-Jiang family. Wang ano-ano ay biglang may sumigaw ng sandali lang nagulat naman si Jiang Qinghe at Zhang leader sa nangyari. Dito ay makikita na si Jiang Ting ang sumigaw papasok ng pintuan. Habang naglalakad papasok si Jiang Ting ay napasabi na lang si Jiang Tianlong nang hindi man lang siya nahiyang magpakita pa rito. Sinabi ni Jiang Ping na hindi man lang iginalang ni Jiang Ting ang kanilang pamilya. Habang naglalakad papasok si Jiang Ting nakitang hirap sa paglalakad at ay benda sa noo sinabi ng ating bida kay Jiang Qinghe na ngayon ang araw ng kamatayan ng aking ama pero mas inuna mo pang gawi. Ang ibang bagay. Dahil sa mga nangyari sinabi ng Zhang leader kay Jiang Qinghe na ayusin mo ta. Nang tuluyan nang makapasok si Jiang Ting sa loob ay biglang sumigaw si Jiang Qinghe kay Jiang Ting na nakagawa ka ng malaking pagkakasala sa Zhang family. Sabay tinanong si Jiang Ting kung ano ang gusto nito. Hindi lang naman ito pinansin ng ating bida at patuloy lang ito sa pag-abanti. Nilapitan ni Jiang Ting si Miss Zhang habang nakakungkam ang mga kamay at tinanong ni Jiang Ting si Miss Zhang kung totoo daw ba na magpapakasal na ito sa ibang tao. Nagalit naman si Miss Zhang sa inasal ni Jiang Ting at nagpalabas ito ng lilang aura sa kanyang katawan. Sabay sabi kay Jiang Ting na sino ka para kausapin ako ng ganito. Pinalabas niya ang kanyang bloodline na tinatawag na the Bloodline of Golden Pheasant. Biglang nagulat si Jiang Ting sa nakita habang tumutulo ang pawis sa mukha. Namangha naman sina Jiang Ping, Jiang Bao at Jiang Feng sa kanilang nakita dahil ang kanilang nakita ay ang power ng pure level 8 na bloodline. Napasabi na lang si Jiang Ping na ang aura ni Miss Zhang ay umaapaw. Sa lakas ng pressure ng kapangyarihan na pinapakawan ni Miss Zhang ay napaluhod na lang si Jiang Ting dahil di niya kinaya ito. Nagsalita muli si Miss Zhang kay Jiang Ting na malaki daw ang agwat sa pagitan ng kanilang bloodline, kahit kailan ay hindi tayo pwedeng magsama. Nakialam na ang Zhang leader at tinawag nito ang pangalan ni Miss Zhang na Xinyan para patigilan na sa kanyang ginagawa. Nagmungkahi muli si Miss Zhang na si Tianlong ang kanyang napiling pakasalan kaya wag daw siyang guguluhin pa kahit kailan. Nang mawala na ang pressure na bumabalot sa paligid ay sumigaw si Miss Zhang habang sinasabihan si Jiang Ting ng maaari na Edo sumulat ng divorce letter si Jiang Ting na katunayan na nakipaghiwalay si Jay.
Iyang Ting sa kanya. Habang nakatungo si Jiang Ting at nagngingit-ngit ang mga ngipin ay sinabi ng ating bida na hindi na kailangan pa ng divorce letter dahil hindi karapat-dapat si Miss Zhang magmula ngayon ay tapos na ng kanilang relasyon, ikaw at ako ay hindi na magkakilala kahit na kailan. Sumigaw sa galit si Miss Zhang habang nakakungkam ang mga kamay at sinab kay Jiang Ting na huwag ipilit ang swerte nito. Nakialam naman si Jiang Tianlong at pinigilan ang galit na si Xinyan. Lumapit si Jiang Tianlong kay Jiang Ting at inangat nito ang ating bida at sinabihan na hindi na dapat ito ginagawa ni Jiang Ting. Pagkatapos bumulong si Jiang Tianlong kay Jiang Ting na may nakalimutan siyang sabihin sa ating bida na si Xinyan ay kanya ng babae mula pa nang mamatay ang ama ni Jiang Ting. Sinabi pa ni Jiang Tianlong masarap daw ang lasa ni Xinyan. Napangiti naman si Xinyan habang ang ating bida ay gulat na gulat sa kanya nalaman. Nagtakip naman ang mukha Tianlong gamit ang kanyang pamaypay. Natutuwa ito dahil nagustuhan niya ang reaksyon ni Jiang Ting. Tumayo naman ang ating bida at sinabi kay Jiang Tianlong na itinuring kitang nakatatandang kapatid sa lakat ng oras paano mo ito nagawa. Sumigaw naman si Jiang Qinghe para pigilan si Jiang Ting at sinabing ni Jiang Qinghe sa ating bida na sinira ng iyong ama ang reputasyon ng Jiang family. Napakabiti ko dahil napatawad ko pa siya. Huwag mong ulit siraan ang Jiang family sa harap ng maraming tao. Napakungkam naman ng kamay ang ating bida. Sinabi ni Jiang Qinghe kay Jiang Ting na sa ngalan ng pagiging pinuno ng Jiang family ay parurusahan kita. Tumawa lang naman ang ating bida at nagtanong kung pansamantala lang na pinuno. Inamin ni Jiang Ting na mula noong mamatay ang kanyang ama ay pinilit siya na bumaba sa pwesto bilang batang pinuno ng Jiang family. Muling sinabi ng ating bida kung ito daw ba ang sinasabi ni Jiang Qinghe na awa. Nagalit naman si Jiang Qinghe sa mga sinabi ni Jiang Ting. Muling nagsalita ang ating bida kay Jiang Qinghe na pinahihirapan mo ang mahihina pero natatakot ka sa malalakas. Ginagamit ang kapangyarihan para sa personal na pakinabang, ang mga disipolo ng Jiang family ay kumikilos base sa pamamaraang gusto mo. May mukha ka ba para utusan kami? Tanong ng ating bida. Sinabi pa ng ating bida habang sumisigaw ng pinamonoan mo ang Jiang family sa loob ng 1 taon, sinira ang lahat ng pinaghirapan ng aking ama. Hindi ka karapat-dapat na maging pinuno ng Jiang family. Nag-thumbs down ang ating bida sabay sabi kay Jiang Qinghe na gaano ka makapangyarihan. Sumigaw naman si Jiang Tianlong at sinabing tumigil na si Jiang Ting sa pagsasalita. Pinatahimik naman siya ng ating bida. Nang dahil sa mga pangyayari nagsalita na ang Zhang leader na kanina pa nananahimik habang nakaupo. Sinabi nito na mukhang pumunta tayo dito nang wala sa oras. Pag-usapan na lang natin ang kasal sa ibang araw. Tapos tinawag ang kanyang anak na si Xinyan para umalis. At nang malapit nang makalabas ng pinto ang Zhang leader at ang kanyang anak tumalikod na din si Jiang Ting para umalis na yun at pinigilan siya ni Jiang Tianlong at sinbing tumigil ka. Hindi pa tayo tapos. Hindi ka makakaalis. Sinabi naman ng ating bida na pumunta at hanapin siya sa libingan kung may nais sabihin si Jiang Tianlong sa kanyan at sinabing maghihintay ang ating bida. Sinigawan naman ni Jiang Qinghe si Jiang Ting na papaalis na kung gaano daw bakat apang ang ating bida para sirain ang araw niya. Tapos pinagbantaan pa ang ating bida. Nagsalita naman si Jiang Tianlong sa kanya ama at sinabing siya na ang bahala kay Jiang Ting na mukha balak na may balak na masama sa ating bida.